Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong miken ka po. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Josel Atienza Sacmar, maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. Ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Isang ina at kasabwat nito arestado sa Ermita, Manila matapos ibenta ang isang bagong silang na sanggol sa halagang 25,000 pesos online. Patrolwoman Mary Grace Artizuela sa report. Nasagip ng mga operatiba ng Manila District Anti-Cybercrime Team ang isang bagong silang na sanggol na ibinenta ng kanyang sariling ina sa halagang 25,000 piso sa Ermita, Manila. Sa pinaiting na cyber patrolling, nadiskubre ng mga otoridad ang iligal na pagbebenta sa isang sanggol matapos itong i-post ng kasabwat ng ina sa Facebook group. Dito na nakipag-ugnayan ang mga otoridad sa mga suspect para sa isang pisikal na transaksyon na nagresulta sa kanilang pagkakaaresto. Nahaharap ngayon ang dalawang suspect sa patong-patong na kaso, kabilang ang paglabag sa Republic Act 716 o ang Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Samantala, ang nasagip na sanggol ay na-turn over na sa Manila Department of Social Welfare para sa wastong pangangalaga. Ang anak ay hindi ari-arian na anytime pwede natin ibinta. So, pagbibinta ng anak ay pinagbabawal ng batas. So, kung gusto natin ng adoption, meron tayong dapat lapitan na ahensya ng gobyerno. Meron tayong legal process for adoptions. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artizuela. Arestado ang isang high-value individual sa isinagawang drug bust operation ng San Antonio PNP at mahigit 300,000 pisong halaga ng shabu at baril ang nasamsam. Magbabalita dyan si Patrolman Adrian Dayaw. Inaresto ng mga operatiba ng Nueva Ecija Police Provincial Office ang isang high-value individual sa isinagawang drug buy bust operation sa San Antonio, Nueva Ecija, madaling araw nitong Enero 29. Bandang alas 4:30 ng umaga, ikinasa ng Station Drug Enforcement Unit ng San Antonio Municipal Police Station ang operasyon sa Barangay Poblasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ng isang 32 anyos na lalaki na mula sa Caloocan City matapos mahuling magbenta ng shabu sa isang police pusher buyer. Nasamsam mula sa suspect ang 54.9 na gramo ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 300,000 piso, isang kalibre 45 na may magazine at bala at ang 500 buy bust money. Inihahanda na ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 at RA 10591 laban sa suspect. Ayon sa Nueva Ecija Police Provincial Office, magpapatuloy ang kanilang operasyon laban sa iligal na droga upang panagutin
ang mga individual na sumisira sa buhay at kinabukasan ng komunidad. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Ito ang dalawang high-value target na drug suspect ng mga operatiba ng Iloilo City PNP sa buy-bust operation at nasabat ang 952,000 pesos na halaga ng iligal na droga. Nakatutok dyan si Patrolwoman Lynette Sablon. Arestado ang dalawang tinuturing na high-value drug personalities matapos makumpiskahan ng higit kumulang 140 gramo na hinihinalang shabu na may tinatayang standard drug price na 952,000 pesos sa ikinasang drug buy-bust operation sa Zone 5, Barangay San Isidro, Haro, Iloilo City, dito lamang 7 ng Enero, taong kasalukuyan. Kinilala ang mga suspect na sina alias Bert, 27 taong gulang, at si alias Cap, 44 na taong gulang, kapwa residente ng Haro, Iloilo City at matagal nang minomonitor ng pulisya bilang mga high-value individual sa iligal na droga. Nasamsam mula sa operasyon ang siyam na heat seal transparent plastic sachet na naglalaman ng hinalang shabu, buy-bust money at ilang pang non-drug items. Isinagawa ang operasyon ng mga tauhan ng City Drug Enforcement Unit sa ilalim ng pamumuno ni Police Captain Rocky Jimeno III, Officer in Charge, katuwang ang Regional Intelligence Unit 6 at Station Drug Enforcement Team ng Iloilo City Police Station 3. Sa kasalukuyan, nasa kusidiya na ng Iloilo City Police Station 3 ang mga naarestong suspect at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa patuloy na pagbabantay at maagap na aksyon ng Philippine National Police, nananatiling matatag ang kanilang panata na supuin ang iligal na droga at tiyaking ligtas, payapa, at protektado ang bawat komunidad. Mula rito sa Western Visayas, ako niyang PNN correspondent, Patrolwoman Lynette Sablon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sablon. Banta sa ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power, wala pang namomonitor ayon sa National Capital Region Police Office. Patuloy naman na nagsasagawa ng intelligence monitoring at threat assessment ang kapulisan para masiguro ang kaligtasan ng mga dadalo sa naturang aktibidad. Ibabalita yan ni Patrolwoman Femari Octaviano. Namomonitor na partikular na banta sa seguridad ang National Capital Region Police Office. Kaugnay ng pagdiriwang ng ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power sa ika-25 ng Pebrero. Ayon kay NCRPO spokesperson, Police Major Hazel Asilio, patuloy ang intelligence monitoring at threat assessment bilang bahagi ng paghahanda. Tiniyak din niya na sapat at angkop ang magiging deployment ng pulis, bagamat wala pang eksaktong bilang ng personnel dahil patuloy pa ang koordinasyon at konsolidasyon. Samantala, tututukan ng NCRPO ang mga kritikal at estratehikong lugar tulad ng EDSA Corridor at iba pang convergence area gaya ng SM Mall of Asia at White Plains Avenue sa Quezon City. Nilinaw naman ni Police Major Asilio na risk-based ang deployment at igigiit ang maximum tolerance, paggalang sa karapatang pantao at karapatan ng mapayapang pagtitipon. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Octaviano. Sa mas pagpapaigting kontra kriminalidad ng Philippine National Police, nagsagawa ng Peace and Order Drive ang mga miyembro ng Cagayan de Oro City Police Office sa 3 barangay ng lungsod ng Cagayan de Oro. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Jane Rose Bohol. Gawa ng Peace and Order Drive ang Cagayan de Oro City Police Office sa 3 barangay sa lungsod bilang bahagi ng pinaigting na kampanya kontra mga paglabag sa mga batas at pagsugpo sa kriminalidad. Unang tinungo ng mga pulis ang Barangay 17, sinundan ng Barangay 18 at Barangay Konsolasyon. Sa isinagawang operasyon, umabot sa 12 individual ang nasita dahil sa pag-inom ng alak sa pampublikong lugar, paglalakad ng walang suot na pang-itaas, at iba pang paglabag sa umiiral na ordinansa ng lungsod. Ako kay katabang sa ato community nga mao na nga ang uban pod nga mga residente dili pa aware ani nga mga balaod mo na nga kini usa ka
information and education campaign labaw na itong violate aning city ordinance. Dili na pwede magbasta-basta sa mga public places, bawal na mag-inom in public places. Namatay yung barangay ordinance and hingpit man itong pinapatupad na, ina-inform sila. Pero of course, again, we have no kanang capability, adakon lang sila o kung sa. So, barangay ordinance, mag-ticket na mo may mag-warning. So, much better po itong naay police good as kay makita nila and maka-warning po, oy, tinunanay gila ni. So, Isinuko rin sa mga otoridad ang isang caliber 38 na revolver at agad na dinala sa Police Station 1 para sa wastong dokumentasyon. Ang operasyon ay sinagawa ng mga tauhan ng Cagayan de Oro City Police Office, katuwang ang Task Force Oro at ang Regulatory Compliance Board ng lungsod bilang bahagi ng patuloy ng pagpapatupad ng Peace and Order Drive upang higit na paigtingin ang disiplina, maiwasan ang krimen at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa mga barangay ng Cagayan de Oro City. Mula dito sa inyong higalang pulis, Regional Office 10 Public Information Office. Ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jane Rose Bohol, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bohol. PNP Chief Police General Jose Melencio C. Nartates Jr. ipinagpapatuloy ang mahusay na direktiba sa kapulisan. Patrolman Don Brosas magbabalita. Sinabi ng bagong promote na hepe ng Philippine National Police na si Police General Jose Melencio Nartates Jr. na hindi magbabago ang kanyang mga direktiba sa kapulisan sa kabila ng kanyang promosyon bilang 4-star Police General. Aniya, nananatili ang kanyang mga kautusan simula nang italaga siya bilang Acting Chief PNP noong August 26. Alinsunod sa marching orders ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., natiyakin ang kaligtasan ng komunidad at patuloy na pababain ang antas ng kriminalidad. Opisyal na kinumpirma ng Malacanang ang promosyon ni Police General Nartates bilang ganap na PNP Chief nitong Miyerkules, mahigit 5 buwan matapos siyang italaga sa posisyon sa pansamantalang kapasidad. Pinalitan niya si dating General Nicolas Torre III na kalaunay nagretiro at naitalagang General Manager ng MMDA. Tungkol naman sa posibleng reshuffle ng mga matataas na opisyal ng PNP, sinabi ni Police General Nartates na natural lamang ang mga pagbabago sa hanay ng organisasyon dahil sa mga nagre-retiro at napopromote na opisyal. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Brosas. At yan ang nakalap na ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Corpus Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolman Josel Atienza Sacmar, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. Ito ang PNP News Online. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.